Ayan. So, buksan natin yung Galatians 5:14. Ayan. Kita nyo na? Galatians 5:14. Ayan, sabi dyan ay, "For all the law is fulfilled in one word, even in this thou shalt love thy neighbor as thyself." Ayan. Nakita mo, sir? Galatians. Nasa New Testament. 5:14. Galatians 5:14. Yan. So, for all the law is fulfilled in one word, even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself. Tama? Yan. So, let's pray. Panginoon, marapong salamat sa inyong binigay na oras para sa amin. Kami po ay matuto ulit, Panginoon, sa inyong salita at ma-encourage, ma-motivate, Panginoon, at kayo po yung patuloy na magbigay sa amin, Panginoon, ng kaalaman, ng wisdom. Nawa ay tulungan niyo po kami, Panginoon, sa mga aming ginagawa, Panginoon, at sa pakikinig, Panginoon, nawa ay maintindihan po namin at bigyan niyo rin po ako, Panginoon, ng wisdom sa pag-deliver ng inyong salita, maging maayos, at nawa ay ang inyong salita, Panginoon, ang masabi ko, Panginoon. Nawa mangusip, Panginoon, ng Holy Spirit. Hindi ko po ito po ng kaya, Panginoon. Tulong dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So, sabi sa Tagalog ay dahil ang buong kasulatan ay natutubad sa isang salita na ito. Yan. Sa last, sabi dito, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Yan. So, kailangan natin na ibigin yung kapwa natin na kagaya sa sarili natin. So, kapag yung sarili natin, hindi natin iniibig, paano tayo makapag-ibig sa iba? Kung tayo parang hindi maayos, paano natin sila maituturo ng maayos? Sabi ko nga kay Joseph kanina, yung practice what you preach. Ganun. Siyempre, i-advise mo siya, ikaw mismo, hindi mo pa ginagawa. Sabi sabihin, hindi ikaw yung naunang gumawa. Kaysa yung ginagawa mo, tapos in-advise mo, mas magandang impact. Ganun. Kaya, iba rin talaga kapag hindi naman yung sa self-righteous, inaayos lang natin yung sarili natin para makapag-share din tayo. Yung makita nila na, ito, sige, kasi nakita ko sa kanya yung pagiging mabuting tao, maayos yung pananamit. O di, yung advice niya, susundin ko. Ganun. And then, yan, loving others sa last na pinapakita dyan na kailangan nating mahalin yung ibang tao. Yan. So, what are some practical ways God calls me to love others? So, paano natin sila mamahalin? Diba? And then, sabi dyan sa 1 Corinthians 13:4. Yan, 1 Corinthians chapter 13. Chapter 13, verse 4 to 7. Sabi dito, verse 13, or chapter 13, verse 4 to 7. Sabi dito, ang pag-ibig ay nagtatiyaga at gumagawa ng kabutihan. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. Ang pag-ibig ay hindi ipinagyayabang ang sarili. Hindi nagmamalaki, hindi nag-aasal ng hindi nararapat, hindi naghahangad ng sariling kapakinabangan, at hindi madaling magalit, at hindi magpaparatang ng masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nagagalak sa katotohanan. Verse 7, pinabata ang lahat ng mga bagay, naniniwala sa lahat ng mga bagay, umaasa sa lahat ng mga bagay, at tinitiis ang lahat ng mga bagay. So, yun yung kailangan natin para mamahalin natin yung mga ibang tao. Diba? So, dito pa lang makita natin dito sa verse 4 na ang pag-ibig ay nagtatyaga. Yan. And then, lagi kong sinasabi to,
nung last din, kailangan natin gumawa ng mabuti para maipakita natin yung pagmamahal natin. Yan. And then, sa First Thessalonians 5:11, tingnan natin dito. First Thessalonians chapter 5, verse 11. Yan. Dahil dito, palakasin nyo ang loob ng bawat isa at patatagin nyo ang isa't isa katulad din ng inyong ginagawa. So, kailangan natin magpalakasan, especially sa team natin, 'di ba? So, tayo lang din naman yung mag-encourage yan. Tapos kailangan natin na magpalakasan, mag-motivate sa isa't isa. Kasi tayo lang din naman yung makakatulong sa isa't isa. Wala nang iba. Sino pa ba yung kailangan natin, 'di ba? E di yung kung sino yung meron kaysa yung wala, 'di ba? So, doon natin makikita na ang Diyos ang laging andyan, na kailangan natin daw na magtulungan. Kasi kung hindi tayo nagtutulungan, paano magiging successful yung team, di ba? So, dito na sinasabi sa verse 11 na magpalakasan tayo sa spiritual man or sa secular, ganyan. So, dito, balance lang. Merong work, merong spiritual din. Kumbaga, merong spiritual food, meron ding physical food. Kasi balance lang yung buhay dapat talaga natin. Hindi siya pure na pang carnal or physical lang na ginagawa. Kasi iba yung impact kapag balance yung buhay natin. Ganun. Meron din time na kasiyahan, ganyan. Pero mas maganda na merong tayong time para sa Panginoon. Kaya meron akong commitment na every morning na pumunta dito tapos mag-devotion. Hindi para sa akin lang na ganito ganyan, kundi para sa isa't isa. Tinutulungan ko kayo para mag-grow spiritually. Yan. And then every person has a deep need to be known and loved. God's word has special instructions to help us know how to love others well. So, number one, para mamahalin natin yung ating iba or mga kaibigan, family, at iba pang mga tao. Number one, kailangan natin sila ng respect. So, para mahalin natin sila, i-respect natin sila. And then, respecting others means giving them honor and dignity. It can be shown through listening to others' stories, being the good, or being patient and kind, and affirming their worth. Yan, sabi dyan na kapag nirespect raw natin sila, it means giving them honor. Yan, and then dignity. Kasi, kapag nirespect natin sila, at titingnan din natin kasi yung nila, yung background nila. Especially kapag matanda, 'di ba, professional, kailangan ng respect. Doon natin makita yung pagmamahal. Like for example, mas matanda sa atin, kuya, ate. So, makita natin. Iba rin sa secular, sa trabaho. Sir, ma'am, doon andun agad yung respect, 'di ba? So, being patient and kind and affirming their worth. Yan. So, kailangan rin natin na maging patient and kind sa kanila. Yan. Doon natin makita yung respect. Diba? And then number 2, encourage. Para mamahalin natin sila, kailangan natin silang encourage. Kaya nga sa devotion, ang kailangan ay encouragement, motivation, yan. And then yung sila mag-grow din spiritually. Kasi yung devotion, doon tayo mas lalong nagiging malakas. Yung buong araw natin, yun yung mangyayari. Tapos may itatak sa utak natin, like for example, ngayon, kailangan natin ng respect. I-respect natin yung mga tao na nakapaligid sa atin. Ngayong araw, gawin natin yun. Kaya nga devotion eh. Iba rin bukas. Diba? And then number 3, sige, tuloy ko yung number 2, encourage. Sabi dito, finding the good in others and pointing it out is a powerful way to build up their confidence and help them feel valued. And encouraging means taking the attention of ourselves to focus
instead on others. 'Di ba? Na sa una pa lang, hanapin natin yung mabuting gawa nila. Encourage natin sila. Ganito, "Sir, yes, merong negative sa'yo, pero nakita namin yung mabuti na ginawa mo. Ganito, ang maganda yung respect mo, ganyan." Hanapin natin yung maganda kaysa yung pangit. Anong mas gusto natin? Positive ba or negative? 'Di ba? Pero sa atin, mas gusto natin yung positive. Kasi negative, talagang madadown ka eh. May depress ka, hindi mo na alam gagawin mo, hindi ka makakagalaw. Pero pag may nag-encourage sa atin na ito yung ginawa mo, mas madami ka pang ginawa na mabuti kaysa yung masama. And then, sabi pa dito, finding the good in others and pointing it out is powerful way to build up their confidence. Yan. Kasi kapag in-encourage mo siya, tingnan mo yung mabuti or yung positive, yung confidence niya, tataas ulit. Di ba? And then, and help them feel valued. So, mararamdaman niya na valuable siya, yung may value siya. Kasi nga, iba yung pag-encourage sa ibang tao na mas lalo pa siyang magpatuloy. Tapos mararamdaman niya na may value pala siya. Tao pala ako, meron pala akong ginagawa sa ibang tao. Like for example, may skills ako, natutulungan ko yung company. So, ibig sabihin, may value ako. Di ba? And then, encouraging means taking the taking the attention of ourselves to focus instead on others. So, dito natin makita na yung encouragement daw ay yung attention ng sarili natin kaysa yung iba. Titingnan mo ba yung masama sa iba kaysa yung sayo? Sabi dito na parang sinasabi na kailangan natin tingnan yung sarili natin kaysa yung iba. Na ito, ginagawa niyo yung masama, bakit ito nagsisinungaling, bakit ito hindi man lang maiwasan. Pabayaan mo na sila, decision na nila yun. Ang mahalaga yung sarili natin. But, kailangan rin natin na turuan sila. Advice yan. Pero kapag wala pa rin, ganun pa rin, ang Diyos na yung bahala. Kumbaga, binigay na natin yung responsibility natin sa kanila. Decision nila eh. Kahit sabihin mong patuloy ka lang, huwag mo nang isipin yan. Pero kung yung decision pa rin nila, titingnan pa rin nila yon, wala. Parang paulit-ulit na lang, tapos maririnig, ma-encourage konti, sige. Pero habang tumatagal, pumasok ulit yung utak niya na negative ulit. Wala. Kaya, pag ganun, pinagdadasal na lang. And number 3 ay sacrifice. So, para makita yung pagmamahal natin sa ibang tao, kailangan natin mag-sacrifice. Like for example, yung sa pagiging leader. Yan. So, kailangan mo silang tulungan yung mga team. Like for example, hindi nila kaya to, ikaw muna. May gagawin na project, hindi pa nila kaya, tutulungan. Kumbaga, ikaw muna lahat. Give value first. Tapos kapag natuto na sila na bahala. Sa una, sacrifice. Kumbaga, pag yung leader, siya lahat, ganyan. Pero kasi yung totoong leader kasi, meron siyang na yung mga tinuturuan niya, may natututunan. Tapos in the future, sila na rin. Na kasi natutunan nila eh. Hindi yung parang leader ka tapos ikaw lahat. Sa una lang. Para lang makita nila na kaya mo. And then, yes, sacrifice, ito yung sacrifice na ibig sabihin, we are called to love others as we would want to be loved. Kapag nag-sacrifice tayo, maramdaman nila yung pag-ibig mo. Kasi, dapat ako ito, pero hindi ko kaya, siya muna. Nag-sacrifice ka. Ganon din sa father, di ba? Ang mga anak niya ay kailangan nilang kumain. Kaso, kunti na lang yung pagkain nila. Ngayon, anong unahin niya? Siyempre yung mga anak. Sige, sacrifice muna ako, hindi mo nakakain. Tubig muna ako. So, doon natin makikita yung totoong pagmamahal sa mga anak. Ganun. So, sabi dito na we show them we care by giving our time. So, kapag
nag-sacrifice tayo, pinapakita natin sa kanila yung care na binibigay natin, 'di ba? Tapos yung time natin, binibigay din natin. Ibig sabihin kasi, mahal natin sila. Ganoon din sa Panginoon. Bakit ako nagkaroon ng ganitong oras? Kasi mahal ko ang Panginoon. Na commitment ko kada umaga, may devotion. Ganun. So, ibig sabihin, binibigyan natin sila ng oras. Ganun. And then, binibigyan natin sila ng oras, attention, energy, and resources. Yan. Kasi, kapag nalaman nila nagbibigay ka, nag-sacrifice ka, mararamdaman nila yon, yung pag-ibig natin. And ask the Lord to help you love others practically because of the love He has shown you. Yan. So, ang Diyos yung magbibigay sa atin ng totoong love, kasi kung titingnan natin, ang Panginoon, siya yung unang nagmahal eh. Di ba sa kahapon nga, yung verse natin na siya yung unang nagmahal. Kaya dapat mahalin rin natin siya. Ganun. So, yun yung three na kailangan natin na ma-execute sa buhay natin para maipakita natin yung pagmamahal. Ano yon? Respect, encourage, and sacrifice. So, kapag ginawa natin yon, makita nila yung pagmamahal natin sa iba. Diba? Same time, yung pagmamahal natin sa Panginoon. Kasi syempre, kapag may respect, nag-encourage tayo, tapos nag-sacrifice tayo, doon magbubunga yung righteous, pagiging righteousness natin, and then yung yan, pagiging banal natin, kasi nga, ginagawa natin yun. Kasi magbubunga na yun ng maganda eh. And then, ang Diyos na yung bahala sa'yo na mag-bless, kasi maganda eh, maganda yung ginagawa natin. Mahirap, pero we will do the best. Kasi yun yung tama. Kaysa naman yung hindi tayo mag-encourage, discourage pa natin sila. 'Di ba? Tapos, hindi i-disrespect pa natin sila. Tapos, yung wala pang sacrifice, wala. Mas maganda pa din sa tama, 'di ba? So, yun. Kailangan lang natin na maging mapagmahal sa ibang tao. Kapag nalaman nila yun, ganun na yun. Given and tested, na mamahalin ka rin niya. Ganun. Kasi ando na sa Bible eh. Ang Diyos yung unang mahal, kaya mahalin rin natin. Ganun din, same din sa mga tao. Kapag nalaman nila na mahal natin sila, mamahalin na din tayo. Ganun. So, yun lang. Sige. Tayo mag-pray. Kaya naman pong salamat sa umagang ito at nakita namin dito pa noon yung love para mahalin namin yung isang tao na kailangan po natin yun ng respect. I-respect sila Panginoon and kailangan po namin Panginoon na encourage sila and then kailangan po namin Panginoon na mag-sacrifice para po sa kanila. Nawa Panginoon, ganun din po yung gawin namin sa inyo para maipakita po namin yung pagmamahal po namin sa inyo. Maraming salamat Panginoon sa inyong binigay na wisdom at kaalaman, dagdag kaalaman Panginoon para kami po ay maging righteous Panginoon, maging malinis sa inyong harapan Panginoon. Kaya po yung bahala Panginoon sa itirang oras, sa mga gagawin po namin, mga trabaho, mga goals. Nawa ay bigyan niyo po kami ng kalakasan, ng wisdom na matapos po ito Panginoon. At huwag niyo po kami pabayaan Panginoon sa daan, sa pagdadrive. Ingatan niyo po kami Panginoon sa mga appointment. Nawa ay magawa po namin. At patawarin niyo po kami Panginoon sa nagawang kasalanan. At pinupuri, pinapasalamatan po namin kayo. Kapayapaan Panginoon sa Jerusalem. Ito ang dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ilan na lang sir yung ngayon? Ilan yung nagawa mo? May caption na ba yun? Wala pa, sir. Wala pa. Sige, sabay. So, anong gagawin mo sa ngayon? Mag-edit ka pa lang. Sige. Tapos, pagdaan namin siguro, tingnan ko na lang saglit. Kasi pupunta kami sa Tayog. Tinignan ko yung caption, sabay doon na post. Pero sa ngayon, edit ko muna. Pero yung na-edit, asan ka na ba ngayon? Yung sa akin pa rin. Ano ka pa rin? Sige. Bali, yun na lang. Daan kami maya dito, tapos tingnan ko. Yan. Tapos ngayon, may nag-a-apply ng bagong creator. But, sana Monday, kailangan na, kaya kasi ang kailangan natin ngayon, system. Para hindi tayo mahirapan. Which is, may adjustment pa rin. Pero pag may sistema na kasi tayo, mabilis na natin maituro sa iba. Diba? I-duplicate na lang natin, may system na kasi tayo eh.
Ganun. Kaya, pag-pray natin na makuha natin yung goal natin. Ilang ano na lang, 12, 13 days. Ilang, 28 ba yun? 28 lang ba yun? 10 days na lang. 10 days or 11. Sige. Yun lang, thank you Sir, pakikuan na lang yun.